Kung papipiliin ako ng isang accessory para sa mobile phone photography, eto na yon, filter. Literal na filter. What is up guys, Hate here and welcome to another video. Seryoso ako nung sinabi ko na mas pipiliin ko ang iPhone na to kesa sa mga DSLR, or at least in some cases na hindi pwede ang DSLR. Kaya ngayon magsishare ako ng inputs at experience ko tungkol dito sa binili natin na accessories para ma-max out natin yung full capabilities ng camera ng phone na to. Ito yung isa sa mga accessories na yon, at ito ay dalawa yung accessories natin para sa phone na to, kasi itong filter, isa tong literal na camera lens filter at hindi mo siya maikakabit syempre sa cellphone or sa mobile phone. Kailangan mo ng isa pang accessories para maikabit siya dito. At ito na nga yung accessory from JJC. This is a magnetic mobile filter adapter. So para maikabit natin siya dito sa iPhone natin. So itong magnetic mobile filter adapter from JJC ay compatible sa iPhone 14, 15 at 16. So ang laman niya ay mga yan. So hindi naman natin yan masyadong kailangan. Meron pala siyang kinakabit para buuhin siya. Pero hindi naman to about doon. Sabi muna natin yan. Tingnan natin yung mismong filter. So ito yun. Nice. So magnetic siya na kinakabit dito. Galing nag-snap na agad. Yun na yun. Eksakto. Tingnan nga natin kung gagana siya, kung may case. Siguro kailangan kong tanggalin tong rubber. Tingnan natin. Uy, sakto. Fit pa rin. Merong konting gap, pero tingin ko hindi naman napapasok dyan yung liwanag. So, pwede ko siyang magamit with case. So, hindi ko na kailangan tanggalin yung casing niya. Pag nilagay mo, mag-i-snap na siya agad. And, makapit yung snap niya. So, ito, para saan ba to? Ito ay nilalagay dito para siyang cold shoe mount. Something ganun. And, nag-a-act na rin siya as parang kabitan ng tripod or sa mini tripod. Hindi muna natin siya ikakabit, mamaya na. So, ayan, pwede siyang makatak. Pwede siyang bumalik. Since this is a Pro version, hindi siya yung Pro Max, hindi natin kailangan yun. So, ayan lang. So, magagamit natin siya kahit merong case, tatanggalin lang natin tong rubber na to. So, balik tayo dito sa filter. Isa tong literal na lens filter para sa DSLR or para sa mirrorless camera. Habang nag-i-explain ako, ipapakita ko yung output photos na gamit ng filter accessories natin from KNF Concept. Para sa mga hindi nakakalam, mayroong iba-ibang filters para sa lens. At pag-uusapan natin ng medyo mababaw lang yung dalawa sa kanila. Ang neutral density filter or ND filter at yung circular polarizer / linear or CPL filters. Pag sinabi kasing filters ngayon, ang maiisip agad ng tao ay yung mga filters sa mga social media apps kagaya ng Facebook at Instagram. Yung mga photo filters na pag nag-upload ka at nagtitake effect pag dun sa final photos o videos within the app. Pero ang talagang origin ng filters ay yung filter na nilalagay talaga mismo sa mga lens. Katulad nitong filter na to, para talaga to sa camera lens. So, meron tong 67mm thread size. So, i-screw mo siya sa mismong lens ng camera. Nang ganyan. So, ito yung totoong origin ng filter. Yung mga smartphone camera natin ngayon, very capable na talaga yan para makakuha ng magandang photo at video outputs. Isa lang ang limitation niya para sa optimal best photo o video. Yun ay yung fixed aperture ng lens niya. Pagdating kasi sa photography or videography, yung ISO at shutter speed settings, hindi yan the best kapag sobrang taas or sobrang baba. Meron din yung optimal settings o yung value combination na makapagbibigay sa'yo ng output na gusto mo. Depende sa environment kung saan ka nagsushoot.
kung familiar kayo sa exposure or exposure triangle, alam nyo na yon. Pero para dun sa mga hindi pa nakakaalam, meron akong separate video tungkol sa exposure triangle. Kung gusto nyong maintindihan, ilalagay ko na lang sa description ng video na to sa baba. Yung fixed lens aperture ng mga smartphone camera, yung pinaka-limitation nila talaga. Pero dahil dito sa accessories natin na to, pwede na natin makabitan ng filter yung mismong camera lens natin. Etong ND filter na to, variable ND siya. Ibig sabihin, from ND2 to ND32, itong specific filter na hawak natin. Meaning, pwede niyang pataasin or pababain yung liwanag, depende sa gusto mo. Para siyang shades na kinokontrol yung level ng tint. Ang epekto nun sa mga cellphone ay para siyang magkakaroon ng external aperture. Katulad siya ng mga nasa camera lens kagaya nito, na makokontrol mo yung laki ng opening para makapasok yung liwanag. Pagdating naman sa CPL, yun naman yung level ng reflection. So para siyang polarizer talaga, yung polarizer sa mga salamin natin sa mata. Itong filter na kinuha natin para talaga to sa camera lens with 67mm na thread size na same sa mga camera lenses. Tapos 2-in-1 na rin to. Variable ND plus CPL in one package. Ang cool lang din ng accessories na to para sa cellphone kasi magnetic clip siya. Tapos pwede siyang malagyan ng 67mm na filter. So pwede natin magamit yung mga para sa camera talaga. Hindi ako sure kung ano pa yung mga smartphone models na merong ganitong accessories. Pero siguro naman meron din sila. Kayo na lang siguro yung mag-search ng model ng phone nyo kung merong ganito. Ang goal ko lang para sa video na to ay bigyan kayo ng idea na kahit maganda na yung camera ng phone nyo, may pwede pa din dyan gawin para mas makuha mo yung the best camera settings to give you the best optimal output quality. Syempre, yung mga best camera settings combination, magagawa mo lang yun kung meron kang basic knowledge and understanding ng photography. Kaya I suggest na pag-aralan mo din muna at intindihin mo yung photography basics, lalo na yung exposure triangle. Otherwise, kung bibili ka lang agad ng mga accessories na katulad nito para sa camera or smartphone mo, chances are, may improvement pa din naman siguro yung photos at videos mo, pero malaki yung tsansa na tsamba lang yun kasi hindi mo naman naiintindihan kung paano yun nangyari. Kaya mahalaga kung may alam ka kahit papano sa basic ng photography. So ayun, anong masasabi nyo dito? Para sa akin, ayos naman siya. Happy naman ako sa output niya at mas naging decent talaga at hindi na nalalayo yung kuha ng phone na to sa mga DSLR or mirrorless camera. Para pala sa mga nabanggit ko ng mga accessories, ilalagay ko na lang yon sa description ng video sa baba. So I guess that's it for me, guys. Thank you for watching Hate Photography TV and I hope you got something from this video or at least I got you entertained. Please don't forget to like and subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Once again, my name is Hate. See you in the next video. Mabuhay!